Sa gandang lalaki ni Joseph. Nagnasa asawa ni Potiphar. Pero nakita mo po ang pagsubok sa buhay ni Joseph. Ito, maging ang tukso, ito ay kanyang kinalikuran. Ngunit sa kabila ng pagtalikod niya sa tukso, he still accused. No? Kasi sobrang pagnanasa ng babae, sinabi na siya pinagnasaan daw ni Joseph, ngunit hindi naman. So ano nangyari kay Joseph? Nakulong. At sa loob ng kulungan, may dalawa siyang kasama na may napanaginipan at ito'y na-interpret niya. Isang araw, nung kinailangang i-interpret ang panaginip ng isang ni Paraon, naalala nung isa na may nag-interpret ang panaginip ko nung ako'y nasa kulungan at pinatawag nga si Joseph. At na-interpret niya to na 7 years of harvest, 7 years of famine. Kaya during the 7 years of harvest, nag-ipon sila para sa 7 years of famine. Diba? Ganyan po mag-prepare ang Diyos sa kanyang mga anak. Lahat ng pagsubok, hindi ito nababaliwala. Ito po ay may dakilang layunin para sa atin. Kaya nung nakausap na ni Joseph ang kanyang mga kapatid, ang sinabi niya sa kanyang mga kapatid, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami ngayon. Amen? Napakabuti ng Diyos sa buhay ni Joseph. Nakita po natin ang layunin ng pagsubok sa ating buhay ay para patatagin ang ating pananampalataya. Para tayo mahubog yung ating weakness, ginagamit ng Diyos para mahubog ang ating karakter. At yun po ay para rin ihanda tayo sa much bigger calling ng Diyos para sa atin. Amen po? So bilang mga anak ng Diyos, ano nga ba ang tamang tugon natin sa pagsubok? Alam niyo po, normal ang pagsubok sa buhay. Sabi ko nga kanina, sinong walang pinagdaraanan? Sana all, no? Lahat tayo may pinagdaraanan. Normal po yan. Pero dapat tama ang ating pagtugon. Dahil kung mali ang ating pagtugon, malulugmok na lang po tayo. Amen? Ang sabi po dyan, magalak. Paano ka nga naman magagalak? Ano ba itong kagalakan ito? Alam niyo po, ang kagalakan, nabanggit na ito kanina sa Bible study, inner joy. Inward, mula po sa loob. At ito po ay hindi nakabase sa panglabas, ito po ay nakabase sa Diyos na nasa ating buhay. We focus on the source of our joy. And the source of our joy is our Lord Jesus Christ. Through the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, love. And under love is joy. Amen? So yun po, doon tayo nakapokus. Kaya kahit ano pang pagdaanan, may kagalakan sa puso. Dahil hindi po yan kasiyahan, kasi kasiyahan, ano po yan paglabas yan may external factor. O halimbawa, sumweldo ka kahapon, masaya ka. Ngayon, hindi ka na masaya kasi napadala mo na sa Pilipinas. Kasi kababayad ko lang po, 93,000 hindi ng nanay ko So, di ba? Pero, ang joy, hindi po yan naaalis. Dahil ang source of our joy is our Lord Jesus Christ. Amen? Sabi nga, we have to hold on something that is constant. Something that is secure. Yung something that is faithful. Si Lord lang yun. Ang Panginoong Jesus lang yun. At wala nang iba. Kaya nga kahit tayo dumaranas ng pagsubok, naroon pa rin yung ating kagalakan. Alam niyo po, siguro iilan sa inyo yung nakakakilala kay, lagi ko itong pinagmamalaki talaga Hindi para sa buhay nila, no? Pinagmamalaki ko ang Diyos sa buhay ni Sis Roxanne at saka ni Bro June. Yung mag-asawang yun po, nung narito pa sila sa Jisan, sa Jabhag, si Bro June po ay nagkaroon siya ng CKD, di ba? Kidney disease. Nagdadialysis siya. Si Sis Roxanne naman po ay isang guro. Alam niyo po, hindi mo makikita sa kanilang mag-asawa ang lungkot. Hindi mo makikita sa kanilang mag-asawa yung pinagdaraanan nila. Talagang sabi ko, Lord,
napaka-amazing mo sa buhay nilang mag-asawa. Despite of anything, nakita mo yung gladness, yung joyful face nila, yung joy from their heart. Kasi sabi nga nila, ang buhay namin ay galing sa Diyos at siya lang din ang pwedeng bumawi nito. Di ba? Napakabuti ng Diyos. Tunay nga, sabi nga, di ba ni Job, di ba? Pinanganak akong hubad. Babalik din akong hubad sa Diyos. Wala ka namang dadalhin eh. Yung kayamanan mong yan, pag temporary lang yan eh. Di ba? Si Doc Jasmine niya, ang liboy na wala sa kanya eh. Paano niya ni Lord? Di ba? Kasi, those material things are just temporary. It's not eternal. Amen? So, kailangan tayo magalak in spite and despite of anything. Because God is holding us. Siya lang ang nakahawak sa atin. Hindi tayo nakahawak sa Kanya kasi pag tayo humawak sa Kanya, makakabitiw tayo. Siya ang nakahawak sa Kanyang mga anak. Amen? So, sabi nga, sa 1 Peter 4, verse 12 to 13, mga minamahal ko, huwag na kayong magtakas sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa inyong pakikipagbahagi sa mga paghihirap ni Kristo, upang maging lubos ang inyong kagalakan, upang mahayag, kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Sa ating parang pinagdaraanan, tayo'y nakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Diba? Kaya tayo magalak hindi dahil sa madali ang pagsubok, magalak tayo kasi we are part of Christ. Yung pinagdaanan ni Kristo, yung pinagdaanang hirap ni Kristo, para sa iyo naman yun eh. Diba? Kaya nga siya napako sa krus eh. Minor lang yung dinadanas mo ngayon. Siya napako sa krus eh, diba? Hinataw. Diba? Hinataw, sobra-sobra yung hirap. Wala nang masihirap pa sa pinagdaanan ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Amen? At sabi nga po sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan nyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sandaigdig. So, as Christian, mga kapatid, yung joy is not just a feeling, it's an attitude. Attitude na ng mga Kristiyano ang pagiging magalakin. Yeah? Attitude na yan. Pag sabi Kristiyano, uy, lagi yung nagagalak. Diba? Lagi yung masayahin, nagagalak akong makita ka. Diba? Laging may joy sa ating puso. Diba, kung minsan pag may kapatid tayo, hindi natin nakita ng matagal na, nakita natin, galak na galak tayo, uy, nice to see you again, praise God, salamat sa buhay mo, narito ka ulit, diba? Kasi yun po yung attitude ng isang Kristiyano, may kagalakan sa ating puso. Kasi we always decide na we have to be joyful. Amen? At ang sumunod, sabi, ano dapat yung tugon? Be joyful. Pangalawa, we trust God. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi man natin nakikita hindi man natin alam o naiintindihan bakit natin ito pinagdaraanan, but we can trust that God is faithful. We can trust the character of God. Ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mabuti. Amen? So, hindi mo man alam bakit mo ba ito pinagdaraanan, pero isa lang ang sigurado, ang Diyos na ating sinasamba ay tapat. Amen? Sabi nga po sa Proverbs 3, verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Diba? Alam niyo po, nung naalala ko nung mga anak ko'y maliliit pa, di ba parang
anak natin, alam niyo ba inihahagis mo yung anak mo? Di ba? No? Parang kaligayahan ng magulang yan na inihahagis natin yung anak natin, tapos sasambutin natin. Nakita niyo kung paano nagtitiwala yung anak mo sa'yo. Na pag inihagis mo siya, alam niya sasambutin mo siya. Di ba? Kasi, ikaw ang kanyang magulang, hindi kanya hayaang malaglag. Di ba? Ganon din tayo sa Diyos. Yung pagtitiwala natin na kahit ano man yung mangyari, nandiyan ang Diyos na laging sasambot at sasambot sa atin. Amen po? Sabi rin po sa Psalms 56 verse 3, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalaga, pag-asa ko't tiwala. Di ba? When we are afraid, we put our trust into the Lord. Amen? And sabi rin po sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. We live by faith, not by sight. So God is faithful in every season of our life. Diba? Hindi yung pagbabuti lang ang panahon, nandiyan siya, hindi. Every season of our life, He is always present. Kaya kapit lang mga kapatid. Kapit at magtiwala. Naalala ko po yung kantang Waymaker, di ba? Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Amen? So kahit hindi man natin nakikita, kahit hindi man natin nararamdaman, nandyan siya at gumagawa para sa atin. Naalala ko yung testimony ng ating kapatid na si Joe, di ba, kanina? Sabi niya, akala niya, puro no na lang ang sagot ni Lord. May yes pala, hindi mo lang nakita agad. Ngayon nakita mo na. Di ba? God is faithful. Amen po? At pangatlo, magpatuloy sa pananampalataya. Minsan kasi, no, ang isang tao pag dumaranas sa napakaraming pagsubok, nangihina, sumusuko. Hindi po dapat ganon. The more we become close to God, the more tayong lumapit sa Kanya. And that is the chance kasi na mas lalo tayong magpakumbaba at lumapit. Dahil wala tayong ibang lalapitan eh. Wala naman talaga tayo ibang tatakbuhan kundi siya lang. Diba? Andiyan ang iyong mga kaibigan, nakikinig lang yan. Or, let's say, ipapanalangin ka bilang mga magkakapatid sa pananampalataya, ipapanalangin ka. Pero sino ba ang gagawa ng lahat? Ang Diyos lamang. Diba? Kaya huwag tayong susuko. Huwag tayong gigiba, huwag tayong lalayo. The more tayong magpatuloy at the more tayong lumapit sa Kanya. Tulad ni Job, di ba? Hindi niya isinumpa ang Diyos. Ano nangyari kay Job? Binigyan pa siya ng panibagong mga anak. Sabi, binigyan ulit siya ng another seven na anak na lalaki at 3 anak na babae na magaganda. The prettiest na pinakamaganda ng panahon niya. Di ba? So, ganun kabuti ang Diyos. Sabi nga po sa James chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat, matapos siyang sumukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Greatest reward. Di ba? Yung kasing trials po natin, may ending yan. May katapusan yan. Hindi naman pwede habang buhay ka na lang nasa pagsubok. Diba? May ending yan. May katapusan yan. But we're looking forward dun nga sa reward ng Diyos, ang pagpapala. Diba? Amen po? Sabi rin po sa Hebrews chapter 10 verse 36, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang Kanya ipinangako. So that we could continue to do God's will for us. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Be patient at huwag hayaang matalo ng pagsubok. Kaya ano bang dapat natin gawin? Patuloy na manalangin. Patuloy na makinig sa Diyos. Patuloy na dumalo sa mga gawain. Patuloy na magpalago. At patuloy na magbasa ng salita ng Diyos. Meron ba kayong
Meron ba kayong quiet time with the Lord? Mga kapatid, meron ba kayong quiet time with the Lord? Amen. Mahalaga po yun. Yung pagising mo sa umaga, kaya bago ka matulog, no? Or kung anong oras man in between, dapat may quiet time. It's you and the Lord. Amen po? So, anong tugon ng mga mananampalataya? Pagka ikaw ay dumaranas ng pagsubok, sabi, magalak. Magalak. Because the source of our joy is the Lord. Amen? Ano pa daw? Magtiwala. Magtiwala tayo sa Diyos at magpatuloy sa pananampalataya. Amen po? Amen. At tandaan po natin, sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Nakita natin na maging ang ating kalakasan, Diyos pa rin ang magbibigyan. Maging ang ating katagumpayan sa pagsubok, siya pa rin ang magbibigay sa atin. Amen? Kaya ano pa? Bakit pa tayo manglulumo? Ano pa at ba tayo susuko? Yes. Sabi nga ni Lord, diba? Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen po? Amen. So, ito po ang pagkakaiba sa disiplina at ang pagsubok. Yung disiplina, nabanggit natin dyan, na may conviction ng banal na Espiritu Santo. Dahil may uneasiness sa ating puso, may something wrong. Di ba? At may malinaw na kasalanan tayong nagagawa. At kung saan, nais ng Diyos na tayo ay itama. Ngunit ang pagsubok, oo may pressure, oo may challenges, pero walang ang kasalanan. Ipinahintulot ng Diyos upang madalisay ang iyong pananampalataya. At ito ay proseso o pagsasanay sa atin, refining, para maging dalisay ang iyong pagkatao ay iyong pananampalataya. Amen po? Sa maliit conclusion na po, maiksi lang po. So, paano malalaman na ito yung pagsubok? Nabanggit na po natin kanina, may pressure, may challenges, walang kasalanan, ngunit ito ay hindi ito pagtatama, ito po ay pag-ahasa. No? Ano nga ba ang layunin ng pagsubok? Ang sabi, ang pagsubok ay upang maging matatag ang ating pananampalataya at upang mahubog ang ating pagkatao at upang ihanda tayo sa mas malaking plano ng Diyos to equip us to serve Him. Alam niyo po, no, minsan naisip ko, Lord, kaya mo pala ako ginawang guro. Kasi po, nung ako'y bata, pangarap ko na talagang maging teacher. Kaya lang, ang nanay ko po, sabi niya, mag-nursing ka. Nung panahon noon, syempre, ang mga bata, masunurin sa ina. No? So, simple po, hindi mag-nursing. Nung ako nag-nursing na, nakatapos na ako nakapasa na ng board exam, ayoko talaga mag-hospital. Hindi ko talaga feel. Nag-company nurse ako, ganyan, company nurse, nag-caregiver ako sa Taiwan, pero hindi talaga ako nag-hospital. Hindi talaga yun yung ng utak ko. Although volunteer sa ospital, hindi ko talaga siya feel. No? Tapos hanggang sa nabigyan ako ng pagkakataong magturo doon po sa aking alma mater. Pinagturo ako doon. Doon ko nakita na ito pala talaga yung gusto ko. Gusto ko talagang magturo. So, doon po natutulong yun. Siyempre, lesson plan and everything, ganyan. Hanggang sa narito na po ako sa Gisan, at lecturer po ang aking category. Sabi ko, Lord, kaya pala, kasi inihanda mo ko for your calling. Only for God's glory. Amen po? To serve Him. To equip us to serve Him. Amen po? So, ano nga ba ang tamang tugon natin sa pagsubok? Sabi nga, sa kabila ng lahat, magalak tayo. Diba? Magtiwala tayo sa Diyos at magpatuloy sa ating pananampalataya. Dahil
ang pagsubok ay hindi parusa. Ito ay proseso na ginagamit ng Diyos upang patatagin ang ating pananampalataya at hubugin ang ating pagkatao. Kaya sa halip na tayo sumuko, anong dapat natin gawin? Piliin nating magtiwala at magpatuloy. Dahil sa dulo ng lahat, tayo ay magiging ganap, matatag, at handa sa layunin ng Diyos para sa atin. Amen po mga kapatid. Purihin po ang Diyos sa hapong ito. Pinakamataas na papuri, pagsamba at pagtitik, dakila ay Panginoon sa Diyos lang.